Ano ba yung mahalaga mong sasabihin sa akin, Felix? Kinakabahan naman ako sa'yo. Huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko, Alyssa. Alam kong hindi ito madaling tanggapin pero nandito na to eh. Ano ba? Huwag kang pa-suspense. Sabihin mo na sa akin kung anong dapat kong malaman. Wala na si Sir. Anong sabi mo? Pumanaw na si Sir nung isang araw pa, Alyssa. Wala na si Sir Arturo. Hindi. Imposible. Matagal na siyang may sakit at itinatago niya lang to sa lahat. Anong sakit ang pinagsasabi mo? Kahit na 50 anyos na siya, kita mo naman kung gaano pa siya kalakas. Bakit napakabiglaan naman yata nito? Hindi mo na kailangang malaman ang buong pangyayari. Bilang respeto na rin to sa kagustuhan ni Sir. Ayaw niyang malaman ng ibang tao ang pinagdaraanan niya bago siya mamatay. Kilala mo naman yun, di ba? Ma-pride na tao. Pero... May isang mahalagang bagay rin siyang ibinilin sa akin. Ano yun? Gusto niyang masiguro na kahit wala na siya magiging komportable pa rin ang buhay ng mga babaeng mahal niya. Anong ibig mong sabihin? May pamana si Sir sa inyo. Kailangan mong sumama sa akin upang maipaliwanag namin sa inyo ng mas mabuti ang mga mangyayari. Teka, kung tamang pagkakaintindi ko sa sinasabi mo, titipunin mo kaming mga babae ng amo mo sa isang lugar? Ganun na nga. Nagpapatawa ka ba? Walang nakakatawa sa sitwasyon ngayon, Alyssa. Isa pa, matagal mo na akong kilala. Kahit kailan ay hindi mo ako nakitang nagbiro. Isa pa, wala naman akong nakikitang problema kung magkikita kayo. Ilang beses mo na rin namang nakita ang iba pang mga kabit ng amo ko. Paano ang asawa niya? Alam ba niyang tungkol dito? Wala namang pakialam si Ma'am sa kahit na sino sa inyo. Matagal na silang walang nararamdaman ni Sir sa isa't isa. Hindi nga siya umiyak nung namatay si Sir eh. Kaya hindi ka dapat na mag-alala. Pero ang weird pa rin. Alyssa, huwag na tayo mag-aksaya pa ng oras. Bumalik ka muna sa condo unit mo at magbihis ka na. Hihintayin kita dito para makaalis na tayo. Saan ba tayo pupunta? Sa isang resort na pag-aari ni Sir. Doon rin kayo pupunta ng abogado niya para ipaliwanag sa inyo ang lahat. Okay, sige. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Isang napakagandang araw sa lahat ng mga listeners natin dito sa Aswang Radio. This is Popoy at excited na akong magatid sa inyo ng isa na namang nakakapangilabot na kwentong aswang. At syempre, kasama ko ngayon ang aking partner na mas maganda pa sa araw natin ngayon. Lux naman! Bakit parang may baon ka ngayon? Masyado mo akong binobola, ha? O hindi yun bola. Totoo yun. Ay, nako, sige ko, baka maniwala ako. Biglang lumaki ang ulo ko, ha? Anyway, magandang araw po sa ating lahat. This is Paula and yes, super ready na kaming maghatid na naman sa inyo ng isang kwentong sure na sure akong magpapatindig ng mga balahibo nyo. Grabe, Pao! Unang eksena pa lang ay nakuha na agad ang kwentong ito ang atensyon ko. True! Napaka-unique naman kasi ng sitwasyon. Imagine, magkikita ang mga kabit ng isang mayamang lalaki para paghatian ang Ay, yaman nito. wow! Naman talaga, aba sana all! Pwede bang makisali tayo dun sa hatian? Nagawa na yung last will and testament eh. Huli na para humabol pa tayo. Ako sayang naman, pero tama na rin siguro wag na tayong makigulo, no? Kasi mukhang itong agawan ng yaman nilang ito ay magdadala sa kanila ng isang hindi magandang sitwasyon. Oo! Totoo yan! Masama ang kutob ko dito eh. Ay? Too good to be true, kumbaga. Kaya mapapaisip ka na lang, blessings ba talaga ito? O baka naman isang danger in disguise? Next! Talaga, oh. Napa-English ako doon, ha? Nako, check na check yan, boy. Kaya naman kung kagaya namin, ay may masamang kutob rin kayo sa mangyayari sa kwentong ito? Nako, ano pang hinihintay nyo? Halina't magpaka-keyboard warrior na tayo sa comment section. Yes! And for more aswang stories,
mag-like, share, and subscribe na rin po kayo dito sa ating munting channel na Aswang Radio. Ipalaganap na natin ang kaaswangan natin dito para mas marami pa tayong makasama sa mga nakakatakot na adventures natin. I agree, and for that, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang kwento. Popoy, fire away! Aswang Radio. Good day sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Aswang Radio. To protect my privacy, tawagin niyo na lamang po akong Alyssa. Nangyari po ang kwentong isishare ko sa inyo noong 2008. At 25 anyos pa lamang po ako nito. Uunahan ko na po kayo. Alam kong mali ang bagay na ginawa ko noon. Pumatol ako sa isang may asawang lalaki para sa pera. Lumaki po ako sa isang mahirap na pamilya at ang tanging gusto ko lang ay makaahon sa hirap. Isang kahig, isang tuka po talaga kami noon. Kaya naman nung nakilala ko si Arturo at nabighani siya sa akin, ay hindi na po ako nagdalawang isip na kunin ang pagkakataong ito para guminhawa ang aming buhay. Nagbago ang takbo ng buhay ko mula nung namatay siya. Pinagsama-sama kaming mga kabit niya sa isang lugar para pag-usapan ang tungkol sa mana. Kung iisipin po natin, para itong plot ng isang comedy film, riot, unique, funny. Pero sa kasamaang palad, malayo po sa komedya ang kinahantungan namin. Ito po ang nagsilbing leksyon sa akin at nagpatunay na ang lahat ng kasalanan ay may kaakibat na kaparusahan. Aswang Radio. Diyos ko naman, Felix. Hindi mo naman sinabi sa akin ang layo-layo pala nitong pupuntahan natin. Nasa middle of nowhere na to eh. Matagal na kasing hindi ginagamit ni Sarah ang resort na to. Dito talaga siya nagpupunta noon pag gusto niyang magmuni-muni. Eh bakit kailangan dito pa tayo pumunta? Pwede naman sa city na lang natin pag-usapan ng mana. Dahil narito ang abo ni Sarah. Ayaw mo bang makita man lang to? Siyempre gusto. At saka ano pa bang magagawa ko? Nandito na tayo. Halika na, pumasok na tayo. Mukhang uulan pa yata eh. Mukhang may paparating na bagyo. Ay, Diyos ko. Ang layo-layo pa naman ang lugar na to. Baka may stranded pa tayo dito dahil sa bagyo. Huwag kang mag-alala. Safe na safe ang resort na to. Nandito na pala kayo. Aling Sonia, magandang hapon po. Good afternoon po. Ito na ba ang huling bisita? Opo. Nandito na pala silang lahat. Oo. Ikaw ang huling dumating. Nakakaiya naman. Para akong bida ng teleserye. Ineng, hindi ito ang tamang oras para magbiro. Kamamatay lang ni Sir Arturo. At bilang isa sa mga karelasyon niya, siguro na may nagluluksa ka rin kahit paano, di ba? O baka naman, pera-pera lang ang lahat para sa'yo. Hindi po. Grabe naman po kayo magsalita, Aling Sonia. Hindi po ako ganyan kasama. Aaminin kong hindi ko nga minahal si Arturo. Pero totoo ang malasakit ko sa kanya. Malaki ang utang na loob ko kay Arturo. Kaya masakit para sa akin ang pagkawala niya. Alaysa, halika na. Pumasok na tayo. Huwag mo na lang masyadong pansinin ang sinabi ni Aling Sonia. Dalhin mo na siya sa magiging kwarto niya. Ipagpapatuloy ko lang ang pagluluto ko sa kusina. Tatawagin ko na lang kayo mamaya paghanda ng hapunan. Ang sungit naman ng Aling yun. Hayaan mo na lang. Medyo may pagka-istrikta talaga si Aling Sonia. Lalo pa ngayon na nagluluksa rin siya sa pagkamatay ng amo namin. Anong medyo? Stricta talaga siya. Napaka-judgmental pa. Masisisi mo ba siya? Sa bagay. Kabit lang naman ako eh.
Huwag mong nilalang ang pagiging kabit natin. Malaki ang pakinabang natin sa buhay ni Arturo. Tayo ang nagbigay ng mga bagay na hindi kayang ibigay ng asawa niya sa kanya. Pinasaya natin siya nung nabubuhay pa siya. Pinaramdam natin sa kanya ang excitement ng buhay. Diana, Parang kilala kita. Oo, nagkita na tayo sa isang hotel lobby nung bagong kabit ka pa lang ni Arturo. Aaminin ko, sobrang insecure ako sa iyo nung una kita nakita. Mas maganda, mas bata, mas sariwa. Pakiramdam ko tuloy noon ayaw na sa akin ni Arturo. Alaysa, siya si Diana, ang pinakaunang babae ni Sir Arturo. Kung makapinakauna ka naman feeling ko tuloy sinaunang tao na ako. Pero totoo ang sinabi ni Felix. Sa lahat ng mga kabit ni Arturo, ako ang number 1. Nice to meet you. Nice pa talaga. Hay nako Ineng, huwag na tayo magplastikan dito. Alam ko namang weirdo para sa ating lahat ang nangyayari ngayon. So let's just get this over with. Di naman natin kailangang magsama ng matagal Oras na mapag-usapan na natin ang tungkol sa mana, aalis na kagad ako dito. Alaysa, halika na. Diana, maiwan ka na muna namin. Sige lang, doon muna ako sa garden, magyoyosi. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay inihatid na ako ni Felix sa magiging kwarto ko sa second floor. Sobrang luwag po ng kwartong yon at kumpleto sa mga mamahaling kasangkapan. Mabilis akong humiga sa malambot na kumot at huminga ng malalim. Parang bigla akong nagsisi na nagpunta pa ako doon. Isa pa lang sa mga kapwa ko babae ni Arturo ang nakita ko, pero ang sama na ng pakiramdam ko. Hindi rin matanggal sa isip ko ang mapanghusgang tingin at tono ng pananalita ni Aling Sonia. Sa totoo lang, hindi ko rin naman siya masisi kung gano'n na lang niya ako husgahan. Alam ko naman kasi na mali ang ginagawa ko nung panahong yun. Isa akong kabit, kaya hindi na ako dapat magtaka kung may manghuhusga sa akin. Pero hindi ko po ma-explain kung bakit mabigat ang pakiramdam ko kay Aling Sonia. Para bang may madilim na sikreto siya na hindi ko matukoy kung ano. Sino yan? Hi, sis. Sino ka? Ako si Diva. Isa sa mga hot and sinful mistresses ni Arturo. Oh, gulat ka, no? Sigurado ka? Yes. And please, huwag ka nang magtaka, okay? Kita mo naman ang beauty ko. Hindi na nakapagtataka na isang babae rin ang tingin ni Arturo sa akin. Wait. Hindi mo ba ako papapasukin? Sige. Pasok ka. Bakit parang mas maganda tong kwarto mo? Aba, mukhang may favoritism na nagaganap pa. Hindi ko alam. Joke lang. Siyempre, maganda din yung kwarto ko. Kasing ganda ko. Ikaw si Alaysa, di ba? Paano mo nalaman? Wala akong hindi nalalaman. Kilala ko lahat ng mga kapwa ko kabit ni Arturo. Ika nga nila, know your competition. Kaya bawat isa sa inyo ay kilala ko. Alam mo bang 5 tayo? 5? Oo. At ako ang pinakasariwa. Nag-effort talaga akong kilalanin ang bawat isa sa inyo. Kasi alam ko naman since day 1 na tayo-tayo ang maghahati sa yaman niya. Ang hindi ko lang talaga kilala ay yung asawa niya. Masyadong pa-mysterious si Madam ni hindi ko alam kung anong itsura noon. Ako rin. Ni minsan hindi ko pa nakita ang asawa niya. Hiyaan mo na. Sure naman ako mas maganda tayo doon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka marinig pa tayo ni Aling Sonia, masungit pa naman yun. Sabunutan ko pa siya Nakakaloka ka. Teka, kararating mo lang ba dito? Hindi. Kahapon pa ako dumating.
Kating-kati na nga akong umuwi eh. Ang creepy ng lugar na to. Paano creepy? Kita mo naman. Napakaliblib ng location. Puros mga bundok at kakahuyan na lang ang nakikita natin sa paligid. At alam mo, kagabi, hindi ako sure kung guni-guni ko lang ba yun o ano. Pero parang may napansin ako sa labas ng kwarto ko. Anong napansin mo? Nagising ako kasi parang may narinig akong mga kaluskos. Sumilip ako sa bintana at may nakita akong parang isang malaking anino. Tapos narinig ko ang boses nito. Parang mabangis na hayop eh. Basta di ko ma-explain. Sigurado ka ba dyan? Oo. Sure ako. Ang hindi lang ako sure ay kung ano talaga yung nakita ko. Hindi ko na lang sinabi sa kanila kasi baka di rin sila maniwala. Pero naikwento ko kanina kay Diana. Ang sabi niya, nakita rin daw niya ang nakita ko. Talaga? Aswang raw yun. Ha? Siyempre, hindi ako niniwala. Kasi moderno ng panahon ngayon. Di na uso ang mga aswang na yan. Alam mo yun si Diana? May pagkalukarit rin. Paano kung tama siya? Eh di pagdasal na lang natin na mali siya. At kung totoo man yun, sana ay makuha na natin ang mana bago pa tayo mapatay ng aswang. Kinagabihan ay sabay kaming naghapunan sa malawak na dining area ng resort. Sobrang weird po ng pakiramdam ko noon dahil kasama ko ang lahat ng mga babae sa buhay ni Arturo. Halos sina Diana at Diva lang ang nagsasalita. Yung dalawa kasing babae ay mahiyain at nagsasalita lang ng tipid kapag tinatanong. Totoo nga sinasabi ko, Aling Sonia. May nakita talaga kami aswang kagabi. Hindi pa naman tayo sure kung aswang ba talaga yun. Kung ikaw hindi ka pa sure, ako sure na sure ako. Alam ko kung nung nakita ko. Kahit na madilim sa labas ng kwarto ko kagabi, nakita ko pa rin ang matalim na mata't mahabang kuko ng nilalang na yon. Tsaka pwede ba laking probinsya ako? Alam na alam kong katangian ng mga aswang na yan. May mga aswang ba talaga sa lugar na to, Aling Sonia? Kayong mas matagal na dito eh. Oo. May mga aswang nga dito. Kita nyo naman. Napakaliblib na ng lugar na ito. Kung ganun, hindi tayo safe dito. Sinabi ko naman sa'yo, Alyssa. Wala kang dapat na ipag-alala. Ligtas kayo dito. Tama si Felix. Ligtas kayo dito. Maraming mga pangontra sa aswang na nakapaligid sa resort na to. Kaya makakaasa kayong hindi kayo basta-basta malalapitan ng aswang. Kung ganon, malas sila. Hindi nila ako mahawakan hanggang tingin na lang sila sa ganda ko. Ganda? Saan banda? At least ako natural na babae. Eh ikaw, walang natural sa'yo. Lahat ay produkto ng siyensya. Natural na babae ka nga. Pero hindi mo naman matutumbasan ang kagandahan ko. Walang-wala ka sa freshness ko, te. Aba, ang kapal di naman ang mukha mong bakla ka. Pero, I'll zip my mouth na lang talaga. Turo pa naman sa akin ng mga magulang ko. Hindi raw ako dapat sumasagot sa mas mga nakakatanda sa akin. Tumigil na kayo. Kumakain na tayo. Ngayon pa talaga kayo mag-aaway. Nasa harap tayo ng grasya. Mga kabit nga naman. Ano pa bang aasahan ko sa inyo? Lahat na lang ba talaga ng bagay ay i-connect mo sa pagiging kabit namin? Bakit ba parang galit na galit ka sa amin, ha? Inggit ka ba? Baka naman gusto mo rin si Arturo at bitter ka na hindi ka niya nagustuhan. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Ikaw rin. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, tanda. Hindi ko nagugustuhan yung tabas ng dila mo, ha? Pag ako napuno sa'yo. Tama na yan, kumain na lang tayo. Nawala na ako ng gana. Aling Sonia, Hayaan mo siya, Felix. Kung ayaw niyang kumain, edi wag. Well, baka diet si madam.
Gaga. Aswang Radio. Grabe naman ang kwentong to. Naku poy! Ultimate talagang bardagulan pala to ng mga kabit. At saka iba rin ang trip nitong si Arturo ha. Imagine, wala na nga siya sa mundo. Nakuha pa niyang gumawa ng mga pasabog. Pinagsama-sama pa talaga ang lahat ng mga kabit niya sa iisang bubong. Para nga itong pelikula. Riot! Pero masama ang pakiramdam ko dito eh. Bakit? Para may something kay Aling Sonia. Naku, pareho tayo ng duda poy. Parang may something nga talaga sa matandang yun eh. Sabi na Ibang nga. level yung gigil niya sa mga kabit ni Arturo. Bakit kaya no? Oo nga. Well, kayo ba? Normal lang ba sa tingin niyo ang galit ni Aling Sonia sa mga kabit ng amo niya? O baka may something deeper pa talaga na hindi natin nalalaman, Poy? I-comment nyo na sa comment section ang inyong mga theories dyan. At habang nagtatype kayo, ituloy na natin ang kwento dahil sobrang excited at curious na rin ako dito. Yes! Aswang Radio. Sigurado ka bang okay ka lang talaga dito sa kwarto mo? Sapat na ba tong lampara? Oo, ayos lang ako dito. Sobrang sama talaga ng panahon kaya nawala ng kuryente. Narinig ko yung balita sa radyo kanina. May low pressure pala. Sa ganitong lagay, mukhang hindi makakapunta dito si attorney bukas. Eh di mas lalo kami magtatagal dito. Hindi rin naman talaga kayo basta-bastang makakauwi ngayon. Kita mo naman kung gaano kasama ang panahon. Hindi safe bumiyahe. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Stranded nga kami dito. Pasensya ka na, Eliza. Hindi ko naman ginusto to. Nagkataon lang. Ano pa nga bang magagawa ko? Nandito na to eh. Ay, tsaka nga pala, kailan ba namin makikita ang abo ni Arturo? Hindi ba't isa yan sa mga rason kung bakit nandito tayo sa liblib na resort na to? Kakausapin ko si Aling Sonia tungkol dyan. Baka bukas pwede na. Sa ngayon ay magpahinga ka na muna. Okay, sige. Dahil wala rin naman akong pwedeng magawa doon, ay maaga akong natulog ng gabing yon. Pagod rin ako sa biyahe namin na umabot ng 3 oras. Kaya naman pagkahiga ko pa lang sa malambot na kama, ay nakatulog agad ako. Pero nagising ako ng bandang 2:00 ng madaling araw. Nakarinig kasi ako ng mga kaluskos sa labas ng kwarto ko. Nung una ay hindi ko ito pinansin dahil naisip ko na baka dahil lang ito sa malakas na hangin sa labas dulot ng masamang panahon. Pero di nagtagal ay nagduda na talaga ako nang makarinig ng kakaibang tunog. Ano yun? Ito rin kaya yung narinig ni Diva at ni Diana kagabi? Dahan-dahan akong bumangon at maingat na sumilip sa bintana. Nung una ay wala akong ibang nakita kundi ang mga punong kahoy na sinasayaw ng malakas na hangin. Pero ilang saglit lang ay may nakita akong isang malaking anino. Mula sa pagiging anino ay unti-unti kong nakita ng malinaw ang itsura ng nilalang na yon. Di hamak na mas matangkad ito sa akin. Malaki ang katawan, kulay putik ang balat at may matalim na mga mata. Diyos ko! Aswang! Sinubukan kong kumalma at inalala ang sinabi nila kanina na napapaligiran daw ng mga pangontra sa aswang ang buong resort. Pero ang hirap pa rin kumalma kung nakikita mo sa harap mo ang isang nilalang ng dilim. Nagpanik ako at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Pupuntahan ko sana sina Felix para humingi ng tulong. Pero natigilan ako nang makarinig ng isang malakas na sigaw. Diva! Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Ano bang problema nyo?
This oras na ng gabi ng bubulahaw kayo! May patay! Naabutan namin sa may sala ang isa sa mga babae ni Arturo na nakahandusay sa sahig. Dilat ang mga mata nito at naliligo sa sariling dugo. Bukas na ang tiyan ng babae at wala nang natira sa mga lamang loob nito. Si Maylene. Paano itong nangyari? Sinabi ko naman sa inyo, di ba? May aswang dito. At sa tingin ko, hindi gumagana ang sinasabi niya mga pangontra ng aswang. Kita nyo naman, dito mismo sa loob pinatay ang babaeng yan. Imposible! Sa loob ng maraming taon, walang aswang na nakapasok dito. Kung ganon, paano mo ipaliliwanag itong nangyari? Sigurado ba kayo may mga pangontra talaga dito sa paligid ng resort? Kasi nag-ikot-ikot ako kaninang umaga at wala ako nakita kahit na anong mga pangontra sa aswang. Bakla! Talaga naniniwala ka sa sinabi ng matandang yan? Isang malaking kalokohan yon. Malay natin, siya mismong aswang, pinapaikot niya lang tayo. Magdahan-dahan ka sa pananalita mong babae ka! Wala kang karapatang pagbintangan ako! Bawal kitang pagbintangan pero pwede mo kaming husgahan? Aba, ibang klase ka rin talagang matanda ka. Ibang usapan yon. Talaga namang dapat kayong husgahan dahil mga kabit kayo! Pwede ba? Pwede ba itigil niyo na yan? Hindi itong tamang oras para mag-away kayo. May problema pa tayo, oh. Kailangan nating iligpit ang bangkay na to. At kailangan rin nating magmatsyag. Anong malay natin? Baka nasa loob pa ng resort ang aswang na pumatay sa kanya. Hindi, natatakot ako. Ayoko pang mamatay. Pwede ba wag kang pabakla-bakla? Talaga naman bakla ako, tanga. Tumigil na nga kayo. Tama ang sinabi ni Eliza. Kailangan nating iligpit ang bangkay ni Maylene at dapat rin tayong magmatsyag sa paligid. May nakita kong aswang kanina sa labas ng kwarto ko. Hindi kaya yun din ang pumatay sa kanya? Posible. Diyos ko, nakakaloka. Ayoko na sa lugar na to. Gusto ko nang umuwi. Ayaw mo na ng mana? Gusto? O, yun naman pala eh. Huwag kang luwag. Sinong duwag? Baka ikaw. Teka, kulang tayo ng isa. Oo nga. Nasaan si Rhea? Baka nasa kwarto niya. Puntahan natin. Baka mapano pa yon. Pero bago pa man kami makakilos ay nakita na namin ang isang babaeng aswang na naglalakad pababa sa may hagdan. Magulo ang buhok nito. Mahaba ang kuko. May nakakapangilabot na pangil at nababalot ng dugo ang katawan. Diyos ko po! Si Rhea naging aswang! Anong gagawin natin? Tumakbo na tayo! Malis na tayo rito! Hindi tayo basta-basta makakaalis dito sa resort. Masama ang panahon. Kung hindi tayo aalis dito, papatayin tayo ng aswang! Eh kung pipilitin naman nating umalis dito, baka sa daan naman tayo mamatay oras na maaksidente tayo. Ano ba? Pwede ba tumahimik na kayo? Kanina pa kayo away ng away. Hindi kayo nakakatulong eh. Felix, barilin mo ang aswang. Ano? May dala-dala kang baril, di ba? Gamitin mo yan, bilis! Parang nawala sa kanyang sarili si Felix noon. Pero nung sinigawan ko siya, ay para siyang nagising at na-realize ang kailangan niyang gawin. Mabilis niyang binunot ang dalang baril at pinaulanan ng bala ang aswang bago pa man ito tuluyang makalapit sa amin. Mamatay ka ng halimaw ka! Bumagsak ng aswang! Patay na yata! I-check mo, bakla. Baka humihinga pa yan. Bakit ako? Ikaw yung nakaisip. Ikaw nang gumawa. Napakaduwag mo talaga, no? Ayoko nga lapitan niya. Paano kung buhay pa yan? Baka ikapahamak ko pa. Ako na. Wala na siya. Felix, iligpit mo ng mga to. Ayokong may bangkay dito sa loob ng resort. Ay, ang bigat sa pakiramdam. Eh di ba? Narito naman sa loob ng resort ang abo ni Arturo. Ibang usapan yon. Siyang may-ari ng lugar na to.
Felix, sige na, kumilos ka na. Pwede mo silang ilibing dun sa kakahuyan. Pero masyadong delikado. Madilim pa. Baka nasa paligid lang ang aswang. Isa pang masamang panahon. Hindi pa siya pwedeng lumabas. Kung ganoon, isako mo munang mga yan, Felix. O di kaya ibalot mo sa kumot at iligay muna dun sa basement. At kayo, tulungan niyo akong linisin ang mga nagkalat na dugo sa sahig. Ha? Bakit mo kami dinadamay dyan? Di ba ikaw ang katulong dito? Hindi ako basta katulong dito. Kaya sumunod ka na lang sa utos ko. Ang dami mo pa sinasabi. Eto naman, nagjo-joke lang eh. High blood ka naman agad. Aswang Radio. Grabe no, boy? Nakatawang-tawa ako sa banter ni na Diana at Diva. Naku, nakakalurky yung dalawang yun. Nakakatakot na nga yung sitwasyon nila. Nagagawa pang i-dog show yung mga bagay-bagay. Tama ka dyan, Pao. Sumakit ang dyan ko kakatawa sa mga hirit nilang dalawa eh. Ay, naku. Pero on a serious note, Ano yan? sino nga kaya ang aswang sa lugar na yon? Kasi feeling ko, nahawaan lang din si Rhea eh. Nahawaan? Oo. So, may isa talagang carrier. Ha? Ano? Kung maka-carrier ka naman, Poy, parang virus lang. Ano yon? Pero sa bagay, parang virus naman talagang sumpa ng pagiging aswang eh, no? Oh, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Diba? Oh, well, i-chika nyo nga sa comment section kung sino talaga ang aswang. Baka may ideas kayo dyan. At kung kagaya namin ay naaaliw rin kayo sa mga hirit ni na Diana at Diva, paki-comment na rin. Ano ang masasabi nyo sa mga alita nila? Nako, tama ka dyan, Poy. So, sobrang aliw ko nga sa kanila. Parang gusto ko na rin makisali sa away nila. Hala! Pero, on second thought, wag na pala, Poy. Busy pala ako. Kasi baka pati ako ay biktimahin rin ng aswang. Oo nga. Huwag ka nang makigulo, Pao. Sige, wag na. Dito ka na lang at ikwento na natin ang susunod na bahagi ng kwento. Aswang Radio. Bakit ba kasi kayo nandito sa kwarto ko? May sarili naman kayong mga kwarto. Bingi ka ba? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Delikado ang sitwasyon natin ngayon. Kaya mas mabuti kung magkasama tayo sa iisang kwarto. Magsisiksikan tayo dito? Ang laki-laki nitong kwarto mo, di natin kailangan magsiksikan. Correct. Ang arte-arte mo naman na ateng. Kala mo naman kung sino ka maganda. Ay naku, bahala na nga kayo sa buhay nyo. Gawin nyo kung anong gusto nyo. Pero seryoso na, sa tingin niyo ba, nasa loob pa talaga ng resort yung aswang? Oo, imposibleng umalis na yon. Lecheng aswang na yan. Bumabagyo ng atlat, nagawa pa rin mang biktima. Oo nga eh. Hindi pala natatakot sa malakas na hangin ng mga aswang, no? Kalorke. Mali pala talagang desisyon kong pumunta dito. Kita mo, stranded tayo ngayon dahil sa LPA na yan. Tapos may halimaw pa na kahit anong oras pwede tayong patayin. Gusto ko lang naman sana makuha ang parte ko sa pamana ni Arturo. Pero nalalagay pa sa alanganin ng buhay ko ngayon. Kung pwede lang talagang umalis dito ngayon din eh. Kailangan ko rin talaga kasing makuha yung pera sa pagpapasurgery ko. Alam mo na, kailangan ko mas itodo pa ang pagiging Diyos ako. Alam mo, di ko pa rin talaga maintindihan kung bakit nagkagusto si Arturo sa'yo. Ang dami na naming babae niya tapos pinatulan ka pa niya? Hindi ko alam kung matatawa kung maiinsulto. Well, hindi mo lang kasi alam kung anong klaseng excitement ang naibibigay ng mga kagaya ko sa mga lalaki. At saka, pwede ba? Huwag ka na ma-insecure sa akin. Hindi na tayo magkaago ngayon dahil wala na si Arturo. Pagkatapos kong makuha ang datong niya, babo na sa inyong lahat. Hindi na ulit mag-cruise ang landas natin. Sa bagay, o ikaw, Eliza, paano mo ba nakilala si Arturo? Tsaka ano nagtulak sa'yong pumatol sa kanya? Mukha ka namang matino at disenteng babae. Ano pa nga ba? Kahirapan. Nakilala ko siya nung nagtatrabaho ako bilang waitress sa isang fine dining restaurant. Nagandahan siya sa akin. Kaya kinausap niya yung may-ari para ireto siya sa akin. Taray, ang ganda mo dyan ah.
Pero kagaya ka rin pala namin na silaw sa kayamanan. Masisisi mo ba ako? Buong buhay ko hirap na hirap yung pamilya namin. May sakit pang kapatid ko noon at kailangang operahan. Kumakahid naman ako ng matino. Wala akong inaapakang tao. Pero kahit anong gawin ko, ang ilap pa rin ang swerte sa akin. Kaya ayun, naisipan kong patulan ng offer na Arturo sa akin. Hindi rin naman kita pwedeng i-judge dyan, te. Sa sobrang hirap ng buhay, pag may grasyang kumakatok sa pintuan mo, abay, pagbuksan mo na agad at papasukin. Huwag ka nang aarte-arte dyan. Siyempre hindi rin madali ang desisyon niyo sa akin. Sino ba nung babaeng pinangarap na maging isang kabit, di ba? Alam kong may asawa si Arturo. May babae akong matatapakan pag pinatulan ko siya. Pero totoo pala yung sabi nila, na pag desperado ka na, pag nasa isang imposibleng sitwasyon ka na, pati prinsipyo mo nakakalimutan mo na. Sa akin kasi nakasalalay ang buhay ng kapatid ko noon. Kahit naman ako piniling gawin ang mali dahil sa sobrang pangailangan. Single mom kasi ako. Basta na lang ako iniwan ng walang kwenta kong jowa. Bata ko pa noon. Tapos tinakwil pa ako ng mga magulang ko nung malaman nilang buntis ako. Kaya naman nung dumating si Arturo at inalok ako ng isang komportabling buhay kapalit ng pakikipagrelasyon sa kanya, aba syempre, ginamit ko ng utak ko. Kagaya nyo, oo. Aaminin kong malaking factor din talaga ang pera kung bakit ako pumatol kay Arturo. Ayoko namang magpaka-hipokrita, no? Oo, talagang mukhang pera ako. Pero bukod doon, pinaramdam din kasi niya sa akin na maganda ako at kamahal-mahal. Naramdaman ko sa kanya na isa akong mabait sa paningin niya. At para sa isang bakla na itinakwil ng pamilya niya at lumaking kinukutya at inuhusgahan, sobrang laking bagay ang ipinaramdam ni Arthur sa akin. May kanya-kanya tayong rason kung bakit natin pinili ang buhay na to. Mali man ito, makasalanan, at madumi para sa ilan. Pero ginawa lang natin kung anong kinakailangan nating gawin. At ngayong nandito na tayo sa nakakatakot na sitwasyong to, imbis na mag-away tayo, mas mabuti siguro kung tulungan na lang natin ang isa't isa. Correct! Sino pa bang magtutulungan kundi tayong mga magaganda? Akala ko sasabihin mong tayong mga kabit. Well, yan din. Kahit paano'y gumaan ang dibdib ko nung nakapag-usap kami at nakapag-ayos. Pagkatapos nun ay natulog na kaming tatlo nang magkatabi sa kama ko. Silang dalawa lang pala ang nakatulog dahil nanatiling dilat ang mga mata ko. Patuloy pa rin kasing tumatakbo sa isip ko ang mga nangyari kanina. Hindi ko pa rin makalimutan ang tungkol sa aswang. Para kasing isang eksena sa isang horror film ang nangyari. Di ako makapaniwala na nasaksihan ko talaga ito sa totoong buhay. Nagising si Diana at bumangon para uminom ng tubig. Nagpaalam siyang pupunta muna ng kusina. Sasamahan ko sana siya pero ang sabi niya ay wag na raw at kaya naman niya ang sarili niya. Hinintay ko po siya at nag-alala na ako nang lumipas ang 15 minutes at hindi pa rin siya bumabalik. Ano ba? Inaantok pa ako eh. Gumising ka na. Punta natin si Diana. Ha? Nasaan ba si Diana? Nagpaalam siya na iinom raw muna siya ng tubig sa kusina. Pero lagpas 15 minutes na, hindi pa siya bumabalik. Baka naman tumambay muna sa sala. Hayaan mo na muna yon. Alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon, di ba? Halika na, punta na natin siya. Masamang kutob ko eh. Sige na nga. Istorbo naman oh. Natutulog yung tao eh. Bagaman pareho kaming kinakabahan, ay tinapangan pa rin namin ang mga sarili namin. Lumabas kami ng kwarto at magkasamang bumaba. Madilim na ang paligid, pero nakarating pa rin kami sa kusina. Oh, nasa na si Diana? Akala ko ba nasa kusina yun? Wala naman ah. Hindi ko alam.
Bakit niyo ako sinundan? Sus Mariosep! Ginulat mo naman ako, te! Nakita naming nakatayo sa isang sulok ng kusina si Diana. Halos anino na lang niya ang nakita namin dahil sa sobrang dilim doon sa kinatatayuan niya. Ano ang ginagawa niyo dito? Nauuhaw rin ba kayo? Eto kasing si Eliza, nag-aalala sa'yo. 15 minutes ka na raw kasing hindi bumabalik. Masyadong OA. Nag-alala lang ako para sa'yo. Alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon, di ba? Mas mabuti nang magdoble ingat. Ano ka ba? Huwag ka mag-alala sa akin. Malakas ako. Walang mangyayaring masama sa akin. Taray naman ni Madam. Confidence level 100%. Tapos ka na bang uminom ng tubig? Halika na, bumalik na tayo sa kwarto. Mauna na kayo. Dito na muna ako. Ha? Bakit? Gusto ko muna mapag-isa. Alam mo na, para magmuni-muni. Hindi ngayon ang tamang panahon para mapag-isa ka, masyadong delikado. Correct. Tsaka ka na mag-quality time with yourself pag ligtas na tayo. Kaya halika na. Bumalik na tayo sa kwarto. Ayoko nga sabi eh. Oh, teka lang. Ba't ka naman nagagalit dyan? Concerned lang naman kami sa iyo ah. Pues hindi ko kailangan ng concern nyo. Magkaibigan ba tayo? Hindi. Baka nakakalimutan nyo. Pare-pareho lang tayo mga kabit ni Arturo. Anong kaguluhan na naman to? Akala ko ba tulog na kayo? Etong dalawang ito kasi masyadong pakialamera. Sinabi ng gusto ko mapag-isa, ayaw pa rin akong tantanan. Nag-aalala lang talaga kami para sa'yo. Pero kung ayaw mo, edi wag. Bahala ka sa buhay mo. Mga bruha! Diana, saan ka pupunta? Laking gulat namin nang bigla na lang tumakbo si Diana. Binuksan niya ang pinto dahilan para makapasok sa loob ang malakas na hangin. Pero ni hindi man lang siya natakot at nagpatuloy pa rin siya sa pagtakbo niya palabas. Diana, bumalik ka dito! Masyadong mapanganib sa labas! Diana, pumasok ka na dito, please! Huwag mong ipahamak ang sarili mo! Tatawagin ko si Felix. Mabilis akong umakyat sa second floor at pumunta sa kwarto ni Felix. Ilang beses ko siyang kinatok pero hindi pa rin siya sumagot. Kaya naman napilitan na akong buksan ang pinto. Buti na lang at hindi ito nakalock. Pero laking gulat ko naman nang maabutan ko siyang nakatunganga habang nakadungaw sa bintana. Felix! Kailangan namin ng tulong mo. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Diana. Pero parang wala siya sa sarili. Bigla siyang tumakbo at lumabas ng resort. Nag-aalala ako sa kanya. Masama pang panahon. Baka kung anong mangyari sa kanya sa labas. Hindi nagsalita si Felix. Para bang wala siyang narinig sa mga sinabi ko. Nanatili pa ring blanko ang ekspresyon niya. Felix! Naririnig mo ba ako? Ano nangyayari sa'yo? Panahon na ng paniningil. Ano? Hindi kita maintindihan. Ang lahat ng kasalanan ay kailangang pagbayaran. Nilingon niya ako at nanlilisik ang kanyang mga mata. Kinilabutan ako sa nakita kong ekspresyon sa kanyang mukha. Sobrang bilis ng kanyang paghinga. Nakikita ko na ang mga ugat niya sa mukha at napakatalim ng titig niya sa akin. Napaatras po ako sa takot pero bigla naman niya akong inabot at hinawakan ng sobrang higpit ang aking leeg. Felix, ano ba? Bitiwan mo ako! Maruming babae ka! Makasalanan! Immoral! Felix! Sinubukan kong manlaban. Pero kahit anong gawin ko, wala pa rin akong panama sa lakas niya. Hirap na hirap akong huminga nun. At habang tumatagal, pahigpit ng pahigpit ang pagkakasakal niya sa akin. Sa puntong yon,
ay tinanggap ko na sa sarili kong katapusan ko na. Wala na akong magagawa para ipagtanggol ang sarili ko. Unti-unting nandilim ang paningin ko at ang huli kong nakita ay ang malademonyo niyang ngisi bago ako tuluyang bumagsak sa sahig at nawala ng malay. Mabuti naman at gising ka na. Diana, nakabalik ka na? Ano nangyari sa'yo kagabi? Ba't bigla ka nalang tumakbo? Ha? Ano ba sinasabi mo? Di kita maintindihan. Sinundan ka namin ni Diva sa kusina kagabi. Parang wala ka sa sarili mo. Tapos bigla ka nalang tumakbo palabas. Bakit ko naman gagawin yon? Ang sama kaya ng panahon kagabi. Hindi ko pa gustong mamatay, no? Alam mo ikaw, mukhang masama pa nga pakiramdam mo. Pero Nasa loob lang ako ng kwarto ko kagabi at maagang natulog. Pagkagising ko kanina umaga, pinabantayan ka sa akin ni Aling Sonia. Natagpuan ka raw kasi nilang walang malay sa kusina. hindi. Nawalan ako ng malay dahil Dahil ano? sinakal ako ni Felix. May lagnat ka ba? Parang ikaw yatang wala sa sarili. Nagsasabi ako ng totoo. Maniwala ka sa akin, sinakal niya talaga ako. Bakit naman niya gagawin yon? Hindi ko alam. Ikaw hindi ba tinuro ng mga magulang mo sa'yo na masamang mambintang ng kapwa? Ba dyan? Isa pa matagal ko nang kilala si Felix. Oo, may pagka-stricto siya dahil parte yun ng trabaho niya. Pero ang totoo niyan, mabait talaga si Felix. Aling Sonia, gising na po ang mahal na prinsesa. Pero parang wala yata sa sarili eh. Kumustang pakiramdam mo? Ayos lang po ako. Eto, dinalhan kita ng pagkain. Gusto ko na pong umuwi. Seryoso ka? Hindi ka na ba interesado sa mana? Kasi kung ayaw mo, sa akin na lang yung parte mo. Ayoko na sa lugar na to. Hindi tayo safe dito. Sabi ko naman sa inyo parang wala pa siya sa sarili. Kaloka. Huminahon ka, Eliza. Marahil ay dulot lang to ng sama ng pakiramdam mo. Mas mabuti pang kumain ka muna at magpahinga ka pa mamaya. Hindi. Kailangan ko nang makauwi. Maraming mga natumbang puno at poste sa daan dulot ng masamang panahon kagabi. Kaya hindi makakadaan ang mga sasakyan. Pasensya ka na. Pero kahit gusto ka namin pagbigyan sa gusto mo, hindi ka pa talaga makakauwi sa ngayon. Kumalma ka nga. Kung makaarte ka, para ka namang kakatayin. Oh, anong nangyayari dito? Si Eliza, nagpupumilit na umuwi. Felix, ano ba kasing ginawa mo sa kanya kagabi? Bakit parang takot na takot siya sa'yo? Ha? Totoo bang sinabi niya, Eliza? Natatakot ka nga ba sa akin? Hindi. Mabuti naman kung ganun. Hindi ka na dapat matakot sa akin. Wala naman akong gagawing masama sa'yo, Eliza. Hindi ko maintindihan kung bakit umaarte si Felix na parang hindi niya ako pinagtangkaang patayin kagabi. Si Diana naman ay pinapalabas na hindi totoong tumakbo siya palabas noong nagdaang gabi. Para bang gusto nilang palabasin na nawawala na ako sa sarili ko. Kaya naman umabot sa point na pakiramdam ko'y mali ang mga bagay na naaalala ko. Buong araw akong nanatili sa kwarto para magpahinga. Tinanong ko naman sila kung kailan darating yung abogado at nang makauwi na rin ako. Pero ang sabi nila ay hindi pa raw pwedeng daanan ng kalsada. Kaya hindi pa kami pwedeng puntahan ng abogado. Kinagabihan naman ay kinatok ako ni Diana sa kwarto at sabay kaming bumaba sa dining area para maghapunan. Mabuti naman at narito na kayo. Handa ng mga pagkain. Kakain na. Eliza, halika na. Maupo ka. Ang bango-bango naman ang ulam natin. Ano bang niluto mo, Aling Sonia? May mga takip ang mga pagkaing nakahain sa mesa. Pero hindi ko alam kung bakit sinabi ni Diana na mabango raw ang ulam. Dahil ang totoo niyan, halos bumaliktad na ang sikmura ko
sa sama ng amoy ng mga ulam. Hindi ko ma-explain ang baho nito. Pero talaga namang nakakasuka ito. Basta, special ang ulam natin ngayon. Sigurado akong magugustuhan niyo ang hapunan natin eh. Akain na pala, hindi niyo man lang ako tinawag. Diva, halika na dito. Alam kong paborito mo tong mga pagkain natin ngayon. Mukhang magugustuhan ko nga itong handa ninyo. Amoy pa lang, natatakam na ako. Napansin kong nagkatinginan sina Diana at Diva. Pagkatapos ay sabay silang umisi na parang may misteryosong bagay na nalalaman. Sa puntong yon ay kinilabutan na po ako. Naupo si Diva sa harap ko at hinawakan ng kamay ko. Pasensya ka na. Hindi kita napuntahan sa kwarto mo kanina. Medyo masama kasing pakiramdam ko eh. Kumusta ka na? Okay lang ako. Mabuti naman kung ganun. Sige na, kumain na tayo. Sige. Bubuksan ko ng mga to para makita nyo na ang niluto ko. Isa-isang binuksan ni Aling Sonia ang mga ulam sa mesa. At laking gulat ko po nang makita ko kung ano ang mga ito. Una kong nakita ang ulo ng isang matandang lalaki. Dilat ang mga mata nito at naliligo sa sariling dugo. Nakahain rin sa mesa ang iba't ibang parte ng katawan ng tao, kagaya ng daliri, paa, tenga, dila at mga lamang loob. Alaysa, okay ka lang? Masama bang pakiramdam mo? Akala ko okay ka na. Nako, Aling Sonia. Hindi niya po yata nagustuhan ang luto niyo. Imposible. Walang hindi nagugustuhan ang luto ko. Alam niyo naman kung gaano ako kagaling sa pagluluto. Bakit ganito ang ulam? Sinasabi ko na nga ba't ganito ang magiging reaksyon mo. Huwag kang masyadong matakot, Alaysa. Okay lang to. Anong okay ang pinagsasasabi mo? Pumatay kayo ng tao at ginawang ulam? Ano at sino ba talaga kayo? Maupo ka, Alaysa! Paano ko kakalma kung ganitong nasa harap ko? Kung ayaw mo kumain, di bahala ka sa buhay mo. Basta ako kakain na ako. Gutom na ako eh. Muli akong nasuka nang makita ko silang kinakain ang katawan ng tao. Hindi ko alam kung paano sila nagkaganon. Mga cannibal ba sila kaya nasasarapan sila sa laman ng kapwa nila tao? Pero laking gulat ko po nang makita kong bumaba mula sa hagdan ang isang pamilyar na lalaki. Nakasuot siya ng mamahaling black suit. Sobrang talim ng kanyang mga mata at nakangisi sa akin na parang isang demonyo. Alaysa, Sir Arturo, magandang gabi po, sir. maupo ka, Felix. Sige na. Ituloy niyo na ang pagkain ninyo dyan. Ayoko makaisturbo. Arturo, buhay ka? Huwag ka mag-alala. Kagabi lang namin nalaman. Pati kami nagulat din. Parang teleserye, di ba? Pero ayaw mo na. Nandito na to eh. Niloko mo kami. Bakit mo to ginawa? Ano bang gusto mong mangyari? Aswang Radio. Ay, nako boy. Hindi ko na kinakaya, nakakaloka. Buhay pa pala si Arturo? Uy! Nako! Pero boy, ano kaya ang rason kung bakit niya tinipon yung mga kabit niya? Ano to? Hindi ko alam eh. Trip niya lang? At kung patay na ang dalawa sa mga kabit niya, ibig sabihin, posible ring mamatay ang tatlo pa sa mga babae niya, di ba? Oh. Ay, Diyos ko naman, what a plot twist! Totoo, Pao!
Ito yung sinasabi nila sa English na Ay, the plot twist you didn't see coming. wow naman talaga. Pero ano kaya talaga ang rason ng lahat ng to? May masama bang balak itong si Arturo sa mga kabit niya? Well, Pero bakit naman? I mean, sa nakalipas na mga panahon, naglabas na rin siya ng napakaraming pera para bigyan ng magandang buhay ang mga kabit niya. talaga lang. Kaya bakit niya naman gagawa ng masama ang mga ito? Naku, tama lang pala talagang wag na tayo makihati sa mana niya, no? Oo nga. Kasi mukhang may madilim na plano pa yata ito kina Sender, boy. Naku, mas mabuti pang walang mana. Kesa naman matigok pa tayo dahil lang dyan. Kaya ano sa tingin ninyo ang rason kung bakit nagpanggap na patay na itong si Arturo at tinipon ang mga babae niya? Yan, dapat i-comment nyo po yan ang mga theories ninyo dyan, ha? Tsaka sino sa inyo ang ini-expect yung twist na ganito? Sino? Ang galing naman ng mga nakahula, partner! Pero ngayon, tingnan natin kung mahuhulaan din nila ang mga susunod na mangyayari. Nako, let's see. Tuloy na natin ang kwento! Maupo ka na dito, mahal. Salamat, mahal. Mukhang masarap itong niluto mo, ha? Alam na alam mo talaga kung ano ang paborito ko. Mahal? Oh, tama ka nang narinig mo. Si Aling Sonia, ang asawa ni Sir Arturo. Alaysa, meet my lovely wife, Sonia. Tama. Ako ang babaeng tinapakan nyo para lang sa pera ng asawa ko. Tiana? Diva? Alam niyo rin to? Kagabi lang namin nalaman. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman masyadong nahuli sa balita. At hindi rin sila nagsabwatan para ilihim sa'yo ang totoo. Kasama rin silang dalawa sa mga plano ko. Anong plano mo? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit takam na takam kayo sa lamang loob ng tao? Para bang mababaliw na kayo sa sarap nito? Diretsahin mo kami! Huwag mong sisigawan si Ma'am Sonia. Hayaan mo siya, Felix! Ano bang pwede mong asahan sa isang mababang uri ng babaeng katulad niya? Wala kang karapatang insultuhin ako! Meron! Dahil nasa pamamahay kita at hawak ko ang buhay mo. Kaya pwede kitang insultuhin hanggat gusto ko. Huwag niyo na lang gagalitin ang asawa ko. Mas mabuti pang manahimik na lang kayo at hayaan siya sa gusto niyang gawin. Ano ba talagang plano mo? Masyado ka namang nagmamadali. Ayaw mo ba ng excitement? Hindi ba bukod sa pera, ito naman ang gusto ng mga kabit na katulad nyo? Excitement? Wala kaming panahon sa mga pagpapatawa mo. Sabihin mo na sa amin ang totoo. Bakit kami nagkakaganito? Dahil ginawa ko kayong mga aswang. Oh, bakit hindi kayo makapagsalita? Di ba gusto niyong diretsahin ko kayo? Nawalan kayo ng malay kagabi. Kaya sinamantala namin ang pagkakataong yun upang magsagawa ng ritual at gawin kayong kagaya namin. Pero huwag kang mag-alala, Alaysa. Hindi ka pa aswang. Hindi pa. Kagaya niyo? Ibig niyong sabihin? Oo. Tamang iniisip mo. Mga aswang rin kami. Kung ganon, Arturo, matagal mo na kaming niloloko? Anong karapatan mong pag-usapan ng tungkol sa panloloko? Baka nakakalimutan mo na kung anong klaseng babae ka, ha? Isa kang kabit? Hindi pa ako aswang nung nakilala ko kayo. Itong nakaraang buwan lang ako ginawang aswang ng sarili kong asawa. Dahil parte ito ng mga plano niya. Wala akong kaalam-alam na matagal na pala niyang tinatago sa akin ang tungkol sa tunay niyang pagkatao.
Matagal na ring alam ni Ma'am Sonia ang tungkol sa inyong mga kabit ni Sir. Ako ang inutusan niyang magmatsyag at kilalanin kayong lahat. Sa loob ng ilang taon ay plinano niyang mabuti ang lahat ng to. Ang sabi ni Arthur sa amin, matagal nang alam ng asawa niya ang tungkol sa mga kabit niya at wala ka raw pakialam dahil matagal na kayong walang pagmamahal sa isa't isa. At naniwala ka naman. Hindi mo ba alam na ganyan talagang paboritong linya ng mga manlulokong lalaki? Sa bagay, mas pinili nyo pa rin magpauto dahil sa mga tatanga-tanga rin kayo. Isa pa, hindi ko rin kayo magawang sisihin. Nakakasilaw nga naman talagang pera ng asawa ko. Gayong nangyari ng pinaplano mo, ano ngayon ang gagawin mo sa amin? Papatayin mo kami? O sige, gawin mo na. Kung yan ang magpapagaan ng kalooban mo. Gusto mong pagbayaran namin ng mga kasalanan namin sa'yo, di ba? Bakit kailangan mo pa kami gawing aswang? Masyadong madali ang kamatayan bilang parusa sa lahat ng sakit na idinulot niyo sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Darating tayo dyan. Tatapusin ko rin ang buhay niyo. Pero pahihirapan ko muna kayo. Mahal, tinulungan na kita sa gusto mong mangyari. Siguro naman, pinapatawad mo na ako ngayon. Nagpapatawa ka ba? Ilang taon mo akong niloko? Sa tingin mo, basta-basta na lang kitang patatawarin? Hinayaan kitang gawin akong isang aswang. Nagpanggap akong patay na. Para lang madala dito lahat ng mga babae ko. Wala na rin ang dalawa sa kanila. At ngayon ay hawak mo na rin ang buhay ni na Diana, Diva at Alyssa. Ano pa ba ang kulang para patawarin mo ako? Hindi ka na mapapatawad ni Ma'am. Tumahimik ka, Felix. Huwag kang makikisali sa usapan dahil away namin mag-asawa to. Alalay ka lang. Makakala mo? Napatawad na kita sa katrayduran mo? Sir Arturo, hindi niyo po ako kailangang patawarin dahil hindi naman po ako humihingi ng tawad sa inyo. Bakit mo ako trinidor? Kulang ba ang perang binibigay ko sa'yo? Mas malaki ba ang ibinibigay sa'yo ng asawa ko? Yan ang mahirap sa iyo eh. Sa tingin mo, madadaan lang sa pera ang lahat ng bagay? Kung hindi pera, ano ang dahilan mo para traitor rin ako? Dahil nagmamahalang kami ng asawa mo. Nako, teka lang po ha. Baka may tubig ka dyan. May tubig ka ba? Meron. Yung malamig na malamig sana, please ha. Kasi grabe, nawindang na naman ako sa revelation na yun ni Felix. Lalo naman ako. Hindi ko in-expect ang sinabi niya. Hindi naman tayo na-inform na siksik pala sa revelation ng Ay nako, grabe talaga. So habang palang nagloloko itong si Arturo, may lihim na relasyon na rin pala itong si Felix at Sonia. Oh, wow! Nagkakabitan na lang sila dito, no? Naku, nakakaloka. Kayo ba? Kinakaya niyo pa ba ang mga revelasyon sa kwentong ito? Hindi. Kasi kami, stress na ang mga puso namin dito eh. Agree! Ano, tigilan natin to. Uy, huwag naman. Charot lang. Syempre, kahit nakaka-stress ang mga pangyayari, well, kailangan pa rin nating ituloy ang kwento kasi andito na tayo eh. Oo nga. At bilang isang dakilang marites, hindi ako makakatulog nang hindi ko nalalaman kung ano nangyari sa kanya. At dahil dyan, ipagpatuloy na natin ang kwento. Hayop ka! Oh, kalma ka lang, sir. Pag ikaw yung nagloloko, pwede. Pero pag yung asawa mo, galit ka? Anong ibig sabihin ito, Sonia? Totoong mga narinig mo. Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa'yo? Mahal na mahal ko ang asawa mo. At di hamak naman na mas napapasaya ko siya kaysa sa'yo. Tumahimik ka! At alam mo bang, utang ko sa kanyang lakas na meron ako ngayon? Ginawa niya rin akong aswang at mula noon ay mas naging maayos ang buhay ko.
Medyo sinira nga lang niyang plano ko nung hindi siya nakapagbigil at pinatay ang dalawa mong kabit. Pero ayos lang. May 3 pa namang natitira. At saka, handa naman akong patawarin siya. Dahil mahal na mahal ko siya. Nahihibang ka na! Galit na tumayo si Arturo. Nanlilisik ang mga mata at humaba ang mga kuko. Kinabahan po ako dahil alam ko na kung anong susunod na mangyayari. Walang ano-ano'y sinugod ni Arturo si Felix. Tumalon siya sa may mesa at hinawakan ng kwelyo nito. Pero hindi naman nagpatalo si Felix na nooy tumalim na rin ang mga mata at lumabas na ang pangil. Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Papatayin kitang hayop ka! Uunahan na kita! Ang mga walang utak. Magpapatayin na lang ba kayo at kakalimutan na lang natin ang pinaplano natin? Sa sinabing nyo ni Aling Sonia, ay pareho silang kumalma at lumayo sa isa't isa. Napansin ko naman na biglang naging blanko ang ekspresyon ni na Diana at Diva. Tumigil sila sa pagkain at parang mga tuod lang na nakaupo sa harap ng mesa. Anong nangyayari sa inyo? Kung ako sa'yo, hayaan mo na lang sila. Dahil sa mga oras na to, iniisip na nila kung paano ka papatayin. Ano? Baka isipin mong masyado kaming walang puso. Kaya bibigyan ka namin ng pagkakataong iligtas ang sarili mo. Huwag ka mag-alala. Wala kaming mga patibong. Hahayaan ka talaga naming tumakas. Yun ay kung kaya mo. Anong pinaplano nyo? Sa bisa ng kaalaman ko sa itim na kapangyarihan, kontrolado ko ngayon ang isip at galaw ng dalawang to. Kung may isang bagay kang kailangang malaman sa akin, yun ay ang hindi ako pangkaraniwang aswang. Sumasamba ko sa demonyo at dito ko nakukuha ang aking lakas. Binibigyan ka namin ng 5 minuto para tumakas. Pagkatapos nun, babalik na sa ulirat ang dalawang to at hahabulin ka nila. Siguraduhin mong hindi ka nila maabutan dahil sinasabi ko sa iyo, hindi sila magdadalawang isip na patayin ka. Gamitin mo ang lakas at utak mo, babae. Huwag kang tumunganga dyan kung gusto mo pang mabuhay. Gawin mo na ang sinasabi nila, Eliza. Isa itong laro. Isang laro na maaari mo ikamatay. Kaya lumabang ka. Narinig mo ang sinabi ng asawa ko? Kaya ano pang hinihintay mo? Takbo! Hindi na po ako nagsayang ng oras at mabilis akong tumakbo palabas ng resort. Hindi ko alam noon kung saan ako pupunta o kung posible nga ba akong makatakas. Basta tumakbo lang ako dahil hindi ako makakapayag na mamatay na lang ng walang ginagawa. Sinalubong ako ng malamig na hangin pero kahit nanginginig na ako, ay hindi pa rin ako tumigil sa pagtakbo. Kailangan ko makaalis dito. Di nagtagal ay narinig ko mula sa aking likuran ang mabibilis na mga yapak na parang humahabol sa akin. Saglit akong lumingon at nakita ko sina Diva at Diana na nanlilisik ang mga mata. Mahaba na ang kanilang mga kuko at nagkaroon na rin sila ng pangil. Hindi ko sila hayaang patayin ako. Ay, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Sige lang, Eliza! Tumakbo ka lang hanggat kaya mo! Hindi mo kami matatakasan. Mahuhuli ka rin namin. Nag-uumapaw ang takot ko habang tumatakbo. Hanggang sa nakita ko ang isang madilim na sulok sa tabi ng isang puno. Nagmadali akong pumasok dito. Umaasa na hindi ako napansin ng mga halimaw
Pero sa kasamaang palad ay nasundan pa rin nila ako. Mabuti pa huminto ka na. Sinasayang mo lang ang lakas mo. Tama! Hindi ka na makakaligtas mula sa amin! Nakikiusap ako sa inyo, huwag niyo akong sasaktan. Alam kong may nananatili pa rin pagkatao dyan sa puso niyo. Hindi pa tuluyang nabubura ng pagiging aswang niyo ang kabutihan dyan sa puso niyo. Hindi ka ba talaga marunong mag-isip, Eliza? Sa tingin mo ba'y maaari mong pakiusapan ang isang aswang? Hindi mo madadaan sa pakiusap. Gutom na ako. Kakainin na kita. Akin ka lang. Napakasugapa mo talaga. Hindi! Akin si Eliza. Ako ang tatapo sa kanya! Masyadong mabilis ang pangyayari. Nagulat na lang ako na pinag-aagawan na pala nila ako. Nagpapalakasan na sila kung sino ang kakain sa akin. Pareho silang agresibo at walang may gustong magpatalo. Tumaas ang boses nilang dalawa, galit na galit. Handang pumaslang. Namilog ang mga mata ko nang bigla nilang sugurin ang isa't isa. Nagsagupaan ang mahahaba nilang kuko at matatalim na pangil. Nagsalpukan ang dalawang aswang sa harap ko. Napansin kong pareho na silang nangihina. Pero hindi pa rin sila tumitigil. Nagtalsika na ang mga dugo nila hanggang sa nagkulay pula na ang lupa. Ayop ka! Hindi mo ko matatalo! Mas lalong hindi ako magpapatalo sa iyo! Habang naglalaban ang dalawa ay nakita ko ang matalim na kuko ni Diva na siyang ginamit nito upang saksakin si Diana. Pero hindi rin po nagpatalo si Diana dahil ginamit niya ang kanyang pangil upang tumugon sa pananaksak nito sa kanya. At dahil sa matinding puwersa ng kanilang tunggalian, parehong natumba ang dalawang aswang sa lupa. Pareho silang hinang-hina at nahihirapan ng huminga. Patawarin niyo akong dalawa, pero kailangan kong iligtas ang sarili ko. Kinuha ko na po ang pagkakataong ito upang makatakas. Gusto ko mang tulungan sina Diana at Diva dahil alam kong biktima lang din sila ng sitwasyon, pero kailangan ko ring unahin ang sarili ko. Isa pa, alam kong kahit anong gawin ko, wala na rin akong magagawa pa upang tulungan sila. Kontrolado na sila ng itim na kapangyarihan ni Aling Sonia. Eliza! Arturo, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong sasaktan. Hindi! Hindi kita sasaktan! Kasalanan ko ang lahat kung bakit tayo umabot sa puntong ito. At tuli na ang lahat para itama ko ang pagkakamali ko. Marami na ang namatay. Pero ikaw, buhay ka pa. At pwede ko pang itama ang mga pagkakamali ko sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Umalis ka na dito. Ako na ang harap sa asawa ko. Papunta siya rito ngayon para patayin ka. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaang magyari yun. Pero hindi mo siya kaya. Dalawa sila ni Felix. Mas malakas sila sa'yo. Wala na si Felix. Napatay ko na siya. Kaya galit na galit ngayon si Sonia. At bago niya ako patayin, uunahin ka na muna niya. Kaya mas mabuting umalis ka na ngayon. Bilisan mo na! Tumakbo ka na! Hindi na po ako nag-aksaya pa ng oras at kumaripas na ako ng takbo. Habang tumatakbo naman, ay narinig ko ang pagsasalpukan ng dalawang aswang. Nanginig ako sa takot, pero hindi pa rin ako huminto. Hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang magwawagi. Pero ang mahalaga lang sa akin noon ay makalayo na ako sa lugar na yon. Tuluyan akong nakarating sa may kalsada, ngunit madilim at tahimik ito.
Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin ako sa pagtakbo. Natatakot kasi ako na baka masundan pa ako ni Aling Sonia. Wala pa namang kasiguraduhan kung natalo nga ba ito ni Arturo. Nabuhayan po ako ng loob nang makita ang isang paparating na truck. Kinawayan ko po ito upang humingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo po ako! Huminto sa harap ko ang isang malaking truck ng gulay. Nagulat po sila nang makita ang itsura ko. At hindi po sila nagulat nang sabihin ko sa kanila ang buong pangyayari. Marami raw kasi talagang aswang sa lugar na yon. Kaya nagtataka sila kung paano raw ako nakarating doon. Kinakatakutan raw kasi talaga ng marami ang lugar na yon, lalo na tuwing gabi. Maraming salamat po sa tulong niyo. Gusto ko lang po talagang makalayo na dito. Para akong nabunutan ng tinik nang makarating na kami sa isang maliwanag at mataong lugar. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang nakaligtas ako sa pangyayaring yon. At hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung natalo ba ni Arturo ang asawa niya o baka naman pareho nilang napaslang ang isa't isa. Ligtas akong nakabalik sa amin at wala akong pinagsabihan tungkol sa nangyari sa akin. Alam ko kasing hindi nila ako basta-bastang paniniwalaan. Wala rin naman akong pakialam dahil ang mahalaga sa akin noon ay nakaligtas ako. Nag-umpisa ako ng panibagong buhay at sinubukang kalimutan ang mga nangyari. Pinangako ko rin po sa sarili ko na hindi ko na uulitin ang kasalanan ko noon. Kaya sa mga nakikinig ngayon, wag na wag po tayong makikiapid sa relasyon ng iba. Maling-mali po ito. At minsan, kung hindi man tayo nadadala sa usig ng ating konsensya, may karma naman na hindi makakalimot na kumatok sa atin. Pagkalipas ng 2 taon ay nakilala ko na ang boyfriend ko na naging asawa ko rin. Nagkaroon kami ng 2 anak at sa kasalukuyan ay masaya at simple ang aming pamilya. Gusto ko pong magpasalamat sa inyo para sa pagkakataong ito na ma-share ko sa inyo ang aking karanasan. Sana'y nagustuhan po ninyo ito at sana kahit papano'y may nakuha kayong aral. God bless us all. Aswang Radio. Nako, Poy! Isang nakakapangilabot na kwento na naman ang ating napakinggan sa araw na to. Medyo medyo stressful nga lang siya, aminin ko ha. Pero kung may isang bagay man ako natutunan dito, Poy, alam mo kung ano? Ano yun? Yun ay ang lahat ng kasalanan na ay may kabayaran talaga. Oh! Totoo yun. And alam mo yung tipong kung hindi ka marunong makonsensya, kahit matakot ka na lang sa karma. Ay, totoo yan, Pao. Kasi totoo ang karma. Tama. Time and time again. Ay, English na naman. Ito talaga ang napatunayan ko sa buhay. Ayun. Totoo nag-e-exist ang karma. At talagang kakatok ito sa pintuan mo sa tamang panahon. Ay, nak. Minsan akala mo safe ka na. Oo. Para bang pinalagpas ka na ng tadhana. Pero magugulat ka na lang, bigla itong darating sa buhay mo when you least expect it. And sabi nga nila, Poy, karma never loses an address, ha? O ha? Narinig mo yon? Karma never loses an address. English yon, Poy. Kayo dyan, anong masasabi niyo sa kwentong pinadala ng ating sender today? Meron po ba kayong natutunang life lessons dito? At kung meron, ano po yun? Natuto ako mag-English, Pao. Ay, very good. Halina't magkwentuhan tayo sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang kwento ngayon, mag-like, share, and subscribe na rin kayo for more Aswang Stories. As usual, nais po namin kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta sa aming munting channel.
At hanggat nandyan po kayo, asahan ninyong hindi rin kami titigil na maghatid sa inyo ng mga nakakapangilabot na kwento. Once again, this is Popoy, And my name is Paula, and you're listening to Aswang Radio. Aswang Radio.